you.
Magandang hapon po, Mount Moriah, Dasmariñas. Ngayong araw, hindi lang po tayo nagtitipon. Tayo ay nag-aalala, nagbabalik tanaw at nagmumuni sa ginawa ni Jesus para sa atin. Isang pag-ibig na hindi masukat, isang sakripisyong hindi matutumbasan. Ang pisikal na pagdurusa ni Jesus ay sobrang tindi. Nagsimula ito sa paghahampas at pagpapalo na literal na nagtanggal ng mga piraso ng kanyang balat at gumawa ng malalim na sugat sa kanyang likod. Maraming tao ang namatay sa ganitong klaseng paghahampas. Sunod, ipinatong nila ang korona ng tinik sa kanyang ulo. Ang matutulis na tinik ay bumaon sa kanyang ulo at ang dugo ay umagos pababa sa kanyang muka. Binugbog siya, dinuraan, at pinunit pa ang kanyang balbas gamit ang kanilang mga kamay. Pinapasan din sa kanya ang sarili niyang krus sa mga kalsada ng Jerusalem papunta sa lugar ng pagbibitay, ang Kalbaryo. At doon ipinako siya sa krus. Malalaking pako sa kanyang mga paa at sa bahagi ng kanyang kamay kung saan nagtatagpo ang palad at pulso. Sinabi ng Biblia sa Isaiah 52 verse 14, ang kanyang anyo ay higit na nasira kaysa kanino man. Sanay tayong makita si Jesus sa mga pelikula, pero hindi nito kayang ipakita ang tunay na sakit at brutalidad ng kanyang pinagdaanan. Ang realidad ng kanyang pagdurusa ay higit pa sa kaya nating isipin. Sugatan ng kanyang ulo, duguan ang kanyang muka at leeg. Halos hindi na siya makilala. Ngunit ang lahat ng ito ay katuparan ng propesiya na siya ay magdurusa para sa atin. At sa araw na ito, hindi lang natin inaalala ang kanyang sakit. Inaalala natin ang kanyang pag-ibig. Isang pag-ibig na handang magtiis, magpatawad at mag-alay ng buhay para sa atin. At sa kabila ng lahat ng iyon, habang siya ay nakabayubay sa krus, nagsalita siya ng 7 makapangyarihang mga salita. Ngayon, pagnilayan natin ang 7 huling salita ni Jesus sa krus. Father, forgive them, for they know not what they do. The first word of the 7 last words. Father, forgive them, for they do not know what they do. Luke 23 verse 34. Manalangin po tayo. Lord, thank you for this day, Panginoon. Thank you, Lord, for the opportunity, Panginoon, na makapag-share ng inyong salita. Salamat, Panginoon, for your blood na nag-cleanse sa aming mga kasalanan, Panginoon. And nawa, Panginoon, ay maipaintindi ko ng maayos ang inyong salita sa lahat ng mga manonood. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ito po ang unang salita ng ating Panginoong Jesus dun sa 7 last words habang siya ay nasa krus. Dito ipinapakita na kahit na naging tao si Jesus, naging tao at Diyos ng sabay, mas pinili niya ang kabutihan kaysa ang paggiganti. Dahil alam naman natin na kayang-kaya ni Jesus i-wipe out ang lahat sa isang salita lang or isang pitik lang. Pero mas pinili pa rin niya na magpatuloy sa kanyang misyon at piliin ang kabutihan and kindness kaysa siya ay makapaghiganti. Pangalawang point ko po ay ang mga taong naandon na kumukutya at sinisigawan si Kristo, pinaparusahan siya. Hindi po nila nakikita yung mission and hindi nila nakikita yung
pinaka-purpose nung ginagawa ni Jesus Christ. Hindi nila naintindihan kung ano yung pinapalaganap ni Jesus Christ dito sa mundong ito. Ang tanging nakita lang ni Jesus Christ ay yung pagiging ignorante ng mga tao sa kung sino talaga siya at sa kung ano yung reason kung bakit siya nandito at bumaba dito sa lupa. And my last point is may kita po natin na si Jesus Christ ay ginagawa po niya yung mga pinapangaral niya, di ba? Nagsabi siya sa isa sa kanyang mga turo na mahalin niyo ang inyong kapwa, mahalin niyo rin ang inyong kaaway. At dito may kita natin na kahit na siya ay pinaprasal, linatigo, lagyan ng koronang may mga tinik at kung ano-ano pa pinagagawa sa kanya, pinili niyang mahalin ang kanyang kaaway, ang mga taong kumukutsa sa kanya, ang mga taong nanghamak sa kanya. Doon makikita natin na si Jesus Christ kaya niya mag-walk ng lahat ng kanyang mga sinasabi. Kaya niya lakaran lahat ng kanyang mga itinuturo. Ayun lang po ang aking explanation para sa unang salita ni Jesus Christ, which is, Father, forgive them, for they do not know what they do. Luke 23 verse 34. Salamat po. Praise the Lord. Puri ng Diyos na buhay. Lucas 23:43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Ang pangako ng Lord, ang ating tagapagligtas sa nagsisising magnanakaw, ay agaran at kaligtasan sa kapatawaran at buhay na walang hanggan, kasama ng Diyos na nagpapakita dakilang biyaya at pag-ibig kahit sa huling yugto ng kanyang buhay. Ang talatang ito ay isa sa 7 wika ni Jesus sa cross na nagbibigay ng pag-asa at paghingi ng kapatawaran. Ganyan nga tayo kamahal ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Romans 5:8, mga makasalanan pa tayo nang mamatay si Kristo para sa atin. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay, God. Salamat po, God, sa iyong salita na kami po ay iyong pinatawad. Sasama niyo po sa iyong kaharian sa paraiso, God, kung kami lamang po ay taos-puso, humingi ng pagpatawad at magpapakumbaba po sa iyong harapan. Maraming pong salamat, Lord God, sa pagtubos niyo po sa amin doon po sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Lord God. Ito po ay aking hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you
Good day everyone. So today we're gonna talk about one of the last words of Jesus Christ na nasa cross siya. So ito yung third last word niya found in John 19 verse 26 to 27. So woman, behold your son, son, behold your mother. Diba? At first parang ano lang siya, simple, parang wala lang. Pero when you really think about it, sobrang lalim niya. Imagine this with me na si Jesus na nasa cross. Wala siya sa comfortable position, wala siyang in pain siya. Diba? Nag-struggle siya, ang dami niyang sugat. And yet, in the middle of that suffering na pinagdaanan niya, may napansin siya. Pero hindi yung sarili niya. Hindi yung nanay niya, na si Mary. And nakita niya rin si John, one of his disciples standing nearby. So, anong ginawa niya? He said, woman, behold your son. Then to John, behold your mother. In other words, parang sinasabi niya na, John, take care of her. Mary, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. So, grabe no. Kung isipin mo kung tayo nasa ganong sitwasyon, baka ang inisip na lang natin is yung sarili natin, di ba? Lord, ang sakit na, Lord, tapos na ba to? Lord, di ko na kaya, suko na ako. Diba? Pero si Jesus, even in his worst moment, he still chose to love others. So, hindi lang basta love, kundi intentional love. Diba? He made sure na okay yung mama niya. He didn't leave things uncertain. Hindi niya sinabi na bahala na kayo. Diba? He assigned cares. Diba? He made it personal. And I think that's the message for us today. Following Jesus is not just about loving when it's easy. It's about loving even when it's inconvenient. So, even when it hurts, even when you're going through something too. Kasi real talk, lahat naman tayo ay may pinagdadaanan. May stress sa school, family problems, may silent battles na hindi nakikita ng iba. Minsan nga, pagod ka na talaga pero minsan ginukunyari mo lang, di ba? And minsan, ang tendency natin is mag-withdraw. Di ba? Parang, focus muna. Focus muna ako sa sarili ko. Ayoko muna makipag-usap. Wala akong energy for other people na makipag-usap din. And gets naman yun. Di ba? Valid yung nararamdaman. Nararamdaman natin. Pero itong moment na to, ni Jesus shows us something different. It shows us that even in pain, you can still choose to care. Hindi niya dinedeny yung pain niya. Hindi ibig sabihin nun na okay siya. Diba? He was literally dying. Pero, he didn't let his pain stop him from loving. Diba? And that hits different. Kasi it means, hindi excuse yung pain para mawalan tayo ng love sa iba. Instead, pwede pa nga siyang maging reason para mas maging compassionate tayo. Because we know how it feels. Diba? So, ang tanong natin ngayon, who are the Marys in your life? Sino yung mga taong God is entrusting to you? Maybe it's your parents, di ba? Na minsan hindi mo na masyadong kinakausap. Or napapansin mo, they're getting tired too. Maybe it's your friends, yung lagi mong kasama, close mo, best friend mo, di ba? Diba? Pero hindi mo rin napapansin may pinagdadaanan din pala sila. Diba? Or maybe someone in church, tahimik lang, hindi loud, hindi ma-talkative, diba? Hindi pansinin, pero deep inside they're hoping someone would notice them. Diba? What if ikaw yung John sa story nila? What if God is calling you to be that person na magparamdam na sa kanila na hindi sila nag-iisa? Diba? Hindi naman kailangan na grand gesture sa God. Sometimes it's just, kamusta ka lang? Simpleng kamustahan lang. Naalala kita today. Pag-pray kita. Diba? Simpleng ganun lang. Sobrang powerful na nun. Kasi that's what love looks like. And here's another thing about I want you to see. Jesus didn't just talk about love. He showed it even hanggang sa huling moments niya. Kasi madaling magsabi ng I care, I love you, pero iba yung pinapakita mo siya sa true actions. So today, challenge ko sa inyo, and challenge ko rin sa sarili ko syempre. Don't just receive God's love, reflect it, even when you're tired, even when you're hurting, even when it's inconvenient, because that's exactly what Jesus did for us. And maybe, just maybe, yung simpleng act of care mo today, could mean everything to someone. You don't know who's silently struggling. You don't know who's waiting for someone to notice them. So be that person, di ba? Be intentional, be present, be loving, not because it's easy, but because that's what Jesus showed us. So, as we reflect on His third last word,
let's remember na itong love na to doesn't stop in pain. Love shows up even in pain, and that kind of love, that's the kind of love that changes lives. And yun. My God. My God. Why have you forsaken me? Magandang araw mga kapatid. Ngayong araw, patuloy tayong magnilay-nilay sa huling mga salita ni Jesus sa cross. Minsan sa buhay natin, may mga pagkakataon na parang pakiramdam natin iniwan tayo or hindi natin maramdaman si God. Ngayon, narito na tayo sa ika-4 na salita niya. Mula sa Matthew 27 verse 46, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ito yung sigaw ni Jesus habang siya ay nasa cross. Alam nyo, hindi lang ito simpleng sigaw ng sakit. Ito yung sigaw ng isang pusong nasaktan at parang nag-iisa. Sa moment na iyon, dinala ni Jesus lahat ng kasalanan ng mundo. At dahil doon, naranasan niya yung feeling na parang nawalay sa Ama. At minsan, ganito rin tayo. May mga panahon na nagpipray tayo pero parang walang sagot. May times na pakiramdam natin mag-isa tayo. May moments na parang ang layo ni God. Pero ang totoo, yung nararamdaman nating abandonment, hindi ibig sabihin na iniwan talaga tayo ni God. Si Jesus mismo naranasan yun. Yung pakiramdam na yun. Para tayo hindi na tuluyan mahiwalay sa Kanya. Ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Jesus, kahit may moments na hindi mo maramdaman si God, kasama mo pa rin siya. At isa pang powerful doon, is yung word na my God, ay galing sa Psalms 22. At ang Psalms 22, nagsisimula sa suffering, pero nagtatapos sa victory. So, hindi doon natatapos ang story. May kasunod na tagumpay. Kung ngayon, pakiramdam mo, iniwan ka. Kung ngayon, pakiramdam mo, tahimik si God. Remember this, hindi Kanya iniwan, hindi Kanya pababayaan. Yung season mo ngayon, hindi pa yan ang ending. May darating na breakthrough, may darating na joy. Kaya kapit lang, trust God, even when you don't feel Him. Yun lamang po. Thank you. Thank you, Lord, for your word. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabigat
Magandang umaga mga kapatid. John 19 verse 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuaw ako. Magandang araw po sa atin lahat. Sa 7 huling salita ni Hesus Kristo sa krus, isa ang pinakamaikli pero pinakamalalim ito. Ako'y nauuaw. Sa unang tingin, parang simple lang. Parang normal lang na salita ng taong pagod, sugatan at nanghihina. At totoo naman. Si Jesus ay tunay na tao. Siya ay nasaktan, napagod at nauhaw. Pero kung isipin natin, sa gitna ng matinding paghihirap niya, bakit pa niya sinabi ito? Bakit sinabi ni Jesus ang nauuhaw ako? Una, para ipakita siya ay tunay na tao. Nararamdaman niya ang sakit, pagod, at uhaw. Kaya naiintindihan niya ang pinagdadaanan natin. Pangalawa, para matupad ang kasulatan, ipinapakita nito lahat na nangyari ay bahagi ng plano ng Diyos. Walang aksidente, walang nasayang. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa atin. Sa gitna ng kanyang paghihirap, hindi niya pinili ang kanyang sarili. Pinili niya tayo. Na para bang sinabi niya, handa akong magtiis ng lahat dahil mahal kita. Pero hindi lang ito tungkol sa pisikal na uhaw. Mas malalim pa doon. Ito ay pagkauhaw ng Diyos sa atin. Habang siya ay nakapako sa krus, hindi niya iniisip ang sarili niya. Iniisip niya tayo, para bang sinasabi niya, uwaw ako sa iyo, gusto kitang makasama, bumalik ka sa akin, at kung tutuusin, tayo rin. Marami tayong uhaw sa buhay, nauuhaw tayo sa pahinga, nauuhaw tayo sa kapayapaan, nauuhaw tayo sa kasagutan ng mga problema natin. At anong ginagawa natin? Hinahanap natin ito sa iba't ibang bagay. Sa trabaho, sa pera, sa ibang tao. Pero aminin natin, kahit anong gawin natin, may kulang pa rin. Bakit? Kasi uhaw ng puso natin hindi kayang punuin ng mundo. Si Jesus ang nagsabing na uhaw ako. Ay siya rin nag-aalok ng tubig na buhay. Isang kapayapaan na hindi mawawala. Isang pagmamahal na hindi nauubos. Kaya ngayong araw, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ba talaga ang kinauuhan ko? At saan ko ito hinahanap? At habang iniisip yan, tandaan natin, hindi lang tayo ang nauuhaw. Si Jesus din nauuhaw sa atin. Uhaw siya sa oras mo. Uhaw siya sa puso mo. Uhaw siya sa relasyon ninyo. Kaya ngayong mahal na araw, bumalik tayo sa Kanya. Ibigay natin ang lahat, ang pagod natin, sakit natin, at mga pinagdadaanan natin dahil sa dulo, ang pag-ibig niya lang ang tunay na makakapawi ng lahat ng uhaw natin sa buhay. Yun lang po. Maraming salamat po. Finished! Magandang araw sa ating lahat. Tutungo na tayo sa ika-6 na salita ng Jesus na makikita natin sa John chapter 19 verse 30. And sabi dun na, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So, ano nga ba yung it is finished? Sige nga guys. Ang Greek word ng it is finished is tetelestai. Ano yung meaning ng tetelestai actually? Hindi lang siya it is finished, kundi rin siya, paid in full. Ayan. So, hindi naman sinasabi ni Jesus na it is finished na alam mo mamatay na ako, kundi it is finished kasi the work is done. Tapos na yung mission niya, ganon. So, di ba sinabi ko nga kanina, meron din, ang meaning ng tetelestai is, it is finished at paid in full. Parang, what do you mean paid in full? Ayan. So guys, meron kasing
merong tayong gap and kay Lord. Kasi God is, or Jesus, yan. Jesus is so holy. And tayo hindi. Hindi tayo holy. And merong gap doon na hindi natin ma-reach. Hindi natin talaga madadaanan. So, may ginawa si Jesus like a sacrifice for us. You know, yung death ni Jesus, it doesn't mean na talo tayo. Yung death ni Jesus, it doesn't mean defeat. Ano siya, parang siyang transaction. Trinade niya yung righteousness natin para sa mga, trinade niya yung righteousness niya para sa mga kasalanan natin. And, ang results nun, we're forgiven. Napatawad tayo. Isipin nyo guys, yung sins natin from the past, sins natin ngayon, and sins natin in the future, lahat yun napatawad na. Hindi yung kung kailan natin tinanggap, doon lang tayo napatawad. Kundi yung sins din natin in the future, it has been covered, it has been paid. Kahit yung mga sins natin, yung secret sins natin, or yung alam ng tao, or tayo lang may alam, it's been paid. Nabayaran na lahat. Lahat. Ayan. And, yun yung ginawa ni Jesus para sa atin. And meron din akong verse guys na 2 Timothy chapter 4 verse 7, and sabi doon na, I have fought the good fight and I have finished the race, I have kept the faith. Diba? Si Jesus nagstay siya sa cross even though na kaya niyang umalis doon. Kaya ni Jesus umalis and yet nagstay siya. Alam niyo, dahil he stayed because of the joy set before him, which is yung mission niya para sa atin. Diba? Kasi nga, it is finished. It is finished is natapos niya na yung mission niya para sa atin. To pray.
Father, to your hands I commit my spirit. Magandang hapon po sa ating lahat at sa pagpapatuloy po ng mga huling salita ni Jesus, dumako po tayo sa Luke chapter 23 verse 46. Ang sabi po dito, Father, into your hands I commit my spirit. Sa huling sandali po ng buhay ni Jesus, wala po tayong maririnig na pagreklamo or galit or pagsisisi, kundi isang pusong buong nagtitiwala sa Panginoon. Kahit sa gitna ng sakit po na nararanasan niya, sa gitna ng kamatayan, pinili niyang isuko ang buhay niya sa Panginoon. Isuko ang lahat sa Diyos. At ito po ay paalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang po sa simula, kundi hanggang wakas. At hindi lamang po kapag okay ang lahat sa buhay natin, pero kapag nasasaktan din po tayo, kapag nahihirapan po tayo, ay handa po tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi nga po sa Awit 31 verse 5, sinabi din po dito, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito mismo ang panalangin na pinanghawakan ni Jesus. Isang panalangin na punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. At kung iisipin po natin, ganun din po tayo minsan, di ba? Mga kapatid, tayo po ay nasasaktan. Minsan tayo ay napapagod, nahihirapan. And I know some of us po may dinadalang mabibigat. Meron po tayong takot sa hinaharap. Meron po tayong mabibigat na problema, kasalanan na hindi po natin matalikuran ng buo, at mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin. Pero ngayong araw po, iniimbitahan tayo ng Panginoon na gawin po kung ano yung ginawa niya. Ito po ay isuko ang lahat sa Panginoon, na ipagkatiwala po natin ng buo ang ating buhay sa kanyang mga kamay. Sabi nga po, 'di ba, sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all our heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct our plans. At habang tinatapos po natin itong 7 last words, hindi lang po ito basta kwento o salita sa paghihirap ni Jesus. Ito po ay isang invitation o paanyaya na tayo ay muli magpatawad. Tayo ay magbalik loob. Tayo ay muling magmahal. Tayo ay magtiwala kahit mahirap at nasasaktan po tayo. At of course, ang isuko po ang lahat sa Diyos. Dahil lang totoo, hindi lang si Jesus ang dapat po magsabi ng mga salitang sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, kundi tayo rin po mismo. And mga kapatid, ang krus po ay hindi sumisimbolo po ng katapusan, but ito po ay simula ng bagong buhay. And ang kamatayan po ni Jesus on the cross is nagbigay po sa atin ng bagong daan patungo po sa kaligtasan. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. At ngayon po, piliin nating lumapit sa Kanya. Piliin natin ang magtiwala sa Panginoon. Piliin nating isuko ang ating buhay sa Kanyang kamay. Dahil sa kamay niya, may kapatawaran. Sa kamay ng Diyos, may pag-asa. At sa kamay ng Diyos, may buhay na walang hanggan. That's all po. Thank you and God bless everyone. Mga kapatid, hindi natapos sa krus ang lahat. Dahil sa dugo ni Jesus, may kapatawaran. Dahil sa dugo ni Jesus, may kalayaan. At dahil sa dugo ni Jesus, may kagalingan. Ang dugo na umagos sa kanyang katawan ay hindi nasayang.
Ito ang naging daan para tayo ay malinis sa kasalanan, mapalaya sa anumang gapos at makatanggap ng kagalingan, pisikal, emosyonal at espiritual. Sa bawat sugat niya may kagalingan para sa atin. Sa bawat patak ng dugo may pag-asa. Sa bawat sakit na kanyang tiniis may buhay na inialay para sa atin. Kaya ngayong araw, hindi lang natin inaalala ang kanyang sakripisyo. Inaangkin natin ang kanyang ginawa sa krus. Inaangkin natin ang kapatawaran. Inaangkin natin ang kalayaan. Inaangkin natin ang kagalingan. Dahil si Jesus ay hindi na natili sa krus. Siya ay nabuhay muli. At dahil siya ay buhay, ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay buhay din sa atin ngayon. You have won the victory, and hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen Hallelujah, you have won the Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this day. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nag-spend ng time makinig sa iyong salita. Thank you, Lord God, for the finished work that you've done. Truly, it is done, it is finished, and we receive everything, Lord, na tinapos yun na po doon sa cross. We receive the healing, we receive the provision, we receive the forgiveness, we receive your righteousness, God. And you are so good, Lord. Napakabuti niyo po. We thank you po for your love. And we will continue to enjoy and to celebrate, Lord, what you've done on the cross for us.
We believe it, Panginoon, and we bless you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Wake up. A cry, a plea for a king, crucified and buried. Silence. It was already finished when Mary arrived. A prophecy fulfilled. The resurrection of a king. Wake up. They couldn't find him. His garments were all that remained. The only evidence of a grave defeated. Wake up, wake up, wake up. He is risen.